Ako nga pala si paring Dara, tara samahan niyo ako. Bali may lilinisan tayong split type ngayon na hindi lang siya basta linis kundi pull down cleaning. May kita niyo kung paano yung pull down cleaning. Madalas 'to nangyayari to sa mga yung mga kalilinis lang pero tumutulo pa rin. Tapos mapapaisip ng customer parang kailan lang 'to nilinisan tapos tutulo ulit. 'Pag gano'n kasi may senaryong madumi na yung secondary nun at makikita niyo kung ano yung secondary nun. At kasama natin dito pala si Master Carlo. Makikita niyo kung paano ang pag-cleaning ng ng split type na pull down. Ginagawa yung yung aircon kasi akala nila 'pag nalinisan na nila, malinis na talaga lalo sa split type. May secondary kasi yun, minsan hindi naaabot ng washer yun. Saka sa katagalan dumudumi talaga yun. Tapos ito si Master Carlo, nandito na tayo sa lilinisan natin. Tapos naglakad na tayo, ito na pala si Ma'am, yung may-ari ng bahay. Yun, doon tayo sa pinakataas, mataas yan. Tapos ang pagpo-pull down kasi, kinakalas yun yung indoor saka outdoor. Bali, paghihiwalay siya, ibababa yung mismong unit. Tapos umakyat na tayo dito. Syempre medyo mataas yung paggagawa natin eh. Nalinisan na rin natin to dati, last 2023 pa yata o 2022 mga. Tagal na rin. Pinalinis na rin daw nila to sa iba pero kasi hindi daw nila tayo makontak eh. Tapos yun nga nung nahanap naman nila sabay yun nga nung nakumontak na sila, nagpalinis na sila ng yun yung pull down nga. Tapos andun yung outdoor sa labas, nandito yung indoor. Tapos dito nagsisimula na tayo. Ang proseso nito, lahat ng bulb niyan bubuksan mo muna. Kasi ipapatay natin yun, isasara natin yun. Para yung freon makukulong dun sa compressor niya. Tapos ito ang gagamitin natin, Allen wrench. Tapos ito yung gauge manifold, yung dalawa, yung may kulay blue saka kulay red. Tapos ito yung procedure ng kailangan muna natin i-pump down yung unit. Pump down naman yung tawag pag ikukulong natin yung freon. Ginagawa yung pump down, halimbawa relocation, kunwari dilipat ng unit, ganun. Kailangan tanggalin yung connection ng outdoor sa indoor. Ganyan ang ginagawa para ma-reserve yung maiwan yung freon dun sa loob ng compressor niya. Tapos ayan, pinapatay na natin yung bulb dyan. Ang paggawa naman nito, dapat yung pressure na nakikita nyo doon sa gauge, babagsak siya papunta doon sa zero. Senyalis na yun na wala ng pressure yung linya, nakulong na doon sa mismong compressor. Tapos ito naman yung indoor niya. Pagka nag-zero na yun, kailangan papatayin nyo na. Tapos ayan na, na-pump down na natin siya. Tapos pag ganyan na, pwede na tayo magsimula mag-backlash ng unit. Siguraduhin lang natin na patay na natin yung yung nakulong na natin yung freon na pull down na natin siya, na pump down na natin siya, taka nakapatay na sa breaker para hindi rin tayo madidisgrasya. Laging ganun yung gagawin nyo pag magpo-pull pull down cleaning. Tapos syempre nung napatay na natin, nung nasarado na natin yung mga valve, pupunta naman tayo dito sa likod pa rin para hanapin naman natin yung duktungan niya, yung mismong thread niya. May andito kasi yung duktungan niya. Yun yung hahanapin natin kasi doon tayo magbabaklas. Tapos sa mga ganito pala, sisiguraduhin nyo nakapatay na yung breaker Kasi minsan, huwag kayo gagawa ng alanganin. Tulad nito, sobrang taas nito, di ba? Sisiguraduhin yung nakapatay na yung mga supply. Kasi pag tumapak kayo dyan, tapos may kuryente pang dumadaloy, pwede kayong makuryente o kaya malaglag pa kayo. Magulat kayo, malaglag kayo, mataas pa naman yan. Laging maging safe tayo sa ginagawa natin. Tapos ayan, ito yung binabaklas na natin dito. Nandito kasi yung duktungan yan, dyan tayo magbabaklas, gagamitan natin yan ng katala. Ayan. Pero bago nyo baklasin, siguraduhin nyo nakasero yung sa gauge nyo para hindi masasayang yung freon. Tapos yan, tulungan lang kami dito ni Master Carlo. Siya yun sa harap, ako naman sa likod. Mamaya magpapalitan ulit kami para mabilis yung gawa namin. Tapos ito yung binaklas natin kanina. Ayan, yung kinakater natin. Ayan, nandyan yung duktungan yan. Ayan yung duktungan yan, dalawang thread. Tatanggalin natin yan para maghiwala yung dalawa. Maibaba natin yung indoor niya. Ayan. Yan yung tatanggalin. Tapos bumaba na tayo dito, tapos doon naman tayo sa indoor, yan tayo. Dito naman sa indoor, ang ginagawa naman natin dito, yung linya niya, kasi may, di ba may yan, yung duktungan ng tubo.
yung thread naman kanina, yun tatanggalin nyo sa labas. Tapos dito naman sa looban, tatanggalin naman natin dito yung mga linya ng wiring niya. Yung linya ng wiring niya, pag hindi pa kayo ganun kapamilyar, yung ano niyan, yung linya niyan, yung line 1, neutral, yung ground niyan, line 1, line 2, ganyan. Minsan kasi, pag color coding yan eh. Pag hindi nyo pa ganun kabisado, picturean nyo na lang para hindi kayo malilito. Pero pag wala namang color coding, halimbawa pare-parehas ng kulay kagaya nito, mamaya papakita ko sa inyo. Bago nyo tanggalin o kaya pag tanggal nyo pa lang, lagyan nyo na ng tanda, lagyan nyo na ng label. Para hindi magugulo, hindi kayo magkakapalit-palit. Kasi pag walang label, maguguluhan kayo, kaya dapat lalagyan nyo ng label. Para hindi kayo mawawala. Tapos saka nyo picturean para at least sigurado kayo sa linya nyo. Kasi pag nagkamali kayo dyan ng mga kabit-kabit, hindi gagana yan. Pwede pa madali yung board nyo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan o, tulad yan. Pare-pares ng kulay ng wire natin. Wala siyang color coding. Kayo na rin gumawa ng palatandaan nyo. Lagyan nyo siya ng label para hindi talaga kayo mawawala. Tapos yan, tatanggalin natin yan para mahugot natin yung mahugot yung mismong indoor niya. Kasi hiwalay na yun. Tapos to si Mingming, di ba? Habang tinatanggal naman dito yung board, tayo naman magbubuo na tayo dito ng pressure washer. Iaano na natin yung pressure washer natin, i-ready na natin. Sasalpak na natin yung mga hose niya, yung ganyan, para tuloy-tuloy lang yung gawa natin. Mas mabilis kasi pag parehas kayo gumagawa kaysa sa Kaya mas maganda pag yung gagawa kayo nito, dapat anuhan kayo talaga, yung nagtutulungan kayo, hindi pwede yung kikilos ka mamaya, hindi alam nung isa, di ba? Partner talaga kayo sa ganyan. Ito yung sekundaryong sinasabi ko kanina, yan yung likod niya. Yan, nagbabara din yan dyan, kasi may secondary drain yan eh. Tapos tignan yung blower, sobrang dumi na rin. Sobrang dumi na rin yan. Pag hindi kasi minsan, lalo na pag yung area nasa banda na mga nadadaanan na sasakyan, mabilis dumumi. Tapos itong tubo na to, tatakpan natin yan, hindi pwedeng hindi kasi baka mamaya mapasukan ng buhangin, mga debris o kaya magka-moisture. Hindi kasi pwede sumama sa system, kaya tatakpan natin yan. Tapos dito naglilinis na tayo, inumpisa na natin dito sa outdoor na to. Ayan. Lilinisan natin yan. Ito, kahit di na to tanggalin kasi nakapix naman to dito, ang tatanggalin talaga natin dito yung mismong indoor niya. Pero nakahiwalay na yan kasi tinanggal na nga natin dun sa sa pagka-flarings niya yung sa tubo kanina. Hiwalay na yan siya. Tapos yung indoor talaga, yun talaga babaklasin natin lahat yan. Hindi pwedeng hindi. Gusto mo sa pan motor niya, yung blower niya mismo. Tapos yung secondary drain, yung secondary ng yung cooling pins niya, malilinis natin yan lahat. Basta pag naglilinis kayo ng ganito, mag-iingat lang kayo lagi. Siguraduhin yung walang supply, hindi yung banat kayo ng banat, baka mamaya makuryente pa kayo. Saka huwag kayong maglilinis ng outdoor unit na umiikot yung blower. Kasi pwedeng masunog yung motor o kaya magtalsikan yung tubig dun sa mga supply niyan, magputukan yan o kaya makuryente pa kayo, mapahamak pa kayo. Tapos ito, nililinisan na natin dito yung mga flarings ng mga ng mga unit natin. Simula sa flaring, sa filter, sa blower, sa mismong kinakapitan din nung mismong unit, lahat yan lilinisan natin. Mamaya may kita niya. Tapos yan, linis lang dito, tulungan lang kami dito. Mas mahirap talaga siya gawin yung pino-pull down kaysa doon sa regular cleaning. Magkaiba kasi yun eh. Yung regular cleaning, yung nakikita nyo yung nilalagay ng trapal. Pag split type siya, di ba yung nilalagay siya ng trapal. Tapos kung nasan siya, doon na rin siya nililinis. Pero pag ganitong pull down, ibababa mo yung mismong unit, hindi pwedeng hindi. Kasi pag ganun na yung lagi na siyang nagtutulo, kahit kalilinis lang, halimbawa, palinis kayo, mga isang buwan na lang, tumulo na naman agad. O kaya weeks lang, mga ganun. Pag ganun, lalo na pag may kalumaan yung mga aircon nyo, pwedeng kasi yan eh. Madumi na talaga yung secondary, nababarahan talaga yun minsan. May drain din kasi doon. Ngayon, pag hindi siya makatagos doon, syempre tubig yan. Mahahanap ng lalabasan niya, mag-o-overflow yan ngayon kung saan lalabas yan. Doon na nagkakaroon ng water leak na sobra sa kahit kalilinis nyo lang. Ganun kasi yung nangyayari. Kaya pag mga ganun, sinasuggest talaga na pull down cleaning yan. Tulad yan, tignan nyo naman yung cooling pins na yun, napakalinis, no? Diba?
wala ng portion ng dumi kasi tinanggal talaga siya sa mismong housing niya. Kinalas talaga siya lahat. Ayan, tignan niyo, di ba? Ayan, ngayon lang na ganyan yan siya. Tapos yun, pinakain pa nga tayo dito ni Ma'am. Salamat kay Ma'am. Tapos, nagpalit din pala tayo dito ng PVC pipe kasi maliit yung pipe niya. Gumamit na tayo dito ng 3/4. Malaki-laki yun talaga para talagang walang aberya dun sa magiging niya sa water drain niya, yung water flow niya dire-diretso lang talaga. At napakalow. Ito, tingnan nyo naman, napakalinis. Yung flarings, yung pinaglalagyan ng pan motor, yung mismong air swing, pati yung blower, napakalinis, di ba? Pati yung mga unit natin. Ayan, isa-isa natin yan lahat. Tingnan nyo naman kung gaano kalinis yan, di ba? Ayan, napakalinis niya, wala tayong masasabi din. Ganito yung pull down. Sobrang trabaho nito pero sulit nitong gawin. Tapos pag buo nyo na, syempre bubuuin nyo. Pag nabuo nyo na, kung paano nyo ginawa, balik nyo yung wirings, tapos yung valve na sinara natin kanina, i-open natin yan para yung gauge natin umangat. And pansinin nyo, di ba kanina nasa 0 yan, ngayon nasa angat na siya. Ibig sabihin, yung pressure ng preyo niya, sumasama na doon sa flow, doon sa mismong system niya. Tapos, eto na, bubuksan na natin yan dito. Tapos, nung nabuksan na siya, syempre, waiting tayo dyan. Basta bago nyo gawin yan, sa una pa lang, testingin nyo lagi, huwag nyo kakalimutan yun. Testing nyo sa simula pa lang, tapos hanggang doon sa pagtapos niya, bago nyo iwan, testingin nyo pa rin para walang magiging problema. Ayan, umilaw na yung indicator, saka bumaba na yung air swing niya. Indication na gumagana na yan. Pero bago natin iniwan niya, sinurbol natin na lumalamig yan. Saka dapat pag ganyan, ipapakita nyo kay ma'am yan. Kung sino man yung customer. Tapos ito na yung piping na bago na water, natin, yung sa drain niya. Ang ganda na ng flow ng tubig. Talagang ang bilis na bumaba sa sa drain niya. Kasi pinalitan na rin natin Kasi malumot-lumot na rin yung dati sa maliit yung abang ng tubo niya. Para magbago yung flow ng tubig doon dire-diretso. Walang magiging aberya. Tapos, syempre kung paano nyo kinalas, ganun nyo rin buuin. Yan, tulad yan, buo na yan dyan. Nagmo-monitor na lang tayo. Yan, napakaganda ng pagkakagawa niya. Tignan nyo naman, di ba? Walang magiging aberya na dyan sa flow ng tubig yan kasi binago na natin pati yung piping yan. Nagpabili tayo para okay na rin yung likod niyan, yung sa outdoor niya. Ayun yung outdoor, lagi yung tatandaan. Tapos dito naman yung indoor. Yan. Okay na okay din kasi malamig na talaga to bago namin iwan to. Tapos kinuha na rin namin ng temperature yan na okay na talaga siya. Kasi sinawag na namin si ma'am. Yan yung pull down cleaning. Ayan siya, yung aircon, napakalinis. Lahat yan, kakalasin niya simula doon sa blower, sa flarings niya, sa lahat-lahat. Yun lang, okay na. Malinis na to at yun lang, salamat, thank you.